Talagang masasabi kong ang aking buhay ay walang direksyon. Napakagulo, yun nga, bata pa lamang po ako, namatay na yung aking nanay, kaya mula nun, habang lumalaki kami, talagang wala kaming gabay ng isang ina. Ang aking buhay ay naging magulo sapagkat sa lugar na kinagisnan namin, yung mga tao doon, magugulo rin. Kaya sa ganung paraan na impluwensyahan ako, nagsimula po maging rebelde ako sa aking mga magulang. Nung mga pumatak po ng 11 to 12 years old, natuto na akong maging palasagot sa aking mga magulang. Natuto na akong magmura, natuto na akong maging rebelde sa aking tatay, sa aking mga kapatid. Sukdulang minumura ko na siya. Umuwi siya ng lasing. Tapos, yun nga, darating siya sa bahay, minsan wala siya madadat ng pagkain at madalas ako yung nadarat na niya, kaya ako yung napagbubuntanan niya ng galit. Darating sa punto na mag-aaway na kami at magmumurahan na. At dun nga, darating sa point na sinasaktan niya na ako, at pag nasaktan na ako, lalayas na ako ng bahay. Dahil nga, kumbaga, wala talagang direksyon o pinatutunguhan ng aking buhay. Katulad ng isang kabataan, si Chris ay nagkaroon din ng isang pangarap. Ngunit, ang pangarap na ito'y nilamon at pinatay ng masasamang unos sa kanyang buhay. Sa aking sarili, nangangarap ako ng mga bagay na parang imposible kong maabot. Halimbawa, gusto ko pong maging social worker balang araw para makatulong sa mga batang nangangailangan. Pero sa mga pinagdaanan ko po, sa mga karanasan na naranasan ko, unti-unti po yung mga pangarap na ginugusto ko, unti-unti po nawawala po yun. Hanggang sa naligaw na po ako ng landas na talagang wala po akong kapayapaan sa aking puso. Napakagulo po ng aking pag-iisip, ng aking buhay. Kumbaga, hindi ko po alam kung saan ko hahanapin yung kapayapaan na ninanasa ko, na gusto kong matamo. At dahil nga sa ganung damdamin ko, kumbaga talagang hinahanap ko yun sa iba't ibang uri ng mga tao, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapatid, sa aking mga magulang. Pero talagang hindi ko po siya masumpungan. Talagang ng mga time na yun, napakagulo na po ng kaisipan ko, wala na po akong kapayapaan sa aking puso. At nagiging desperado na po ako sa buhay. Bakat sa mukha ni Chris ang mga marka ng hirap, hindi lamang ng katawan, kundi higit ng kanyang kalooban. Hanggang sa akayin siya ng kanyang mga paa sa isang pagtitipong magdadala sa kanya sa panibagong landas ng buhay. Na-convert po ako sa pamamagitan po ng krusada na isinagawa sa aming lugar, dito po sa Canonigo Street sa Paco, Maynila. Nung mga pagkakataong yun, inakay po ako ng isa kong kaibigan na kabahagi po pala siya sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Natatandaan ko pa po ng mga pagkakataong yun na habang nagsasalita po si Pastor Henry Arandid, sinabi niya po sa kanyang mensahe na tayo lumapit sa Panginoon at ibibigay niya lahat ng mabubuting bagay sa atin at ilagak natin sa kanyang ating mga kahinaan, ang ating mga kabalisahan, at siya yung nagmamalasakit sa akin. Yung mga salita pong yun ng Panginoon, yung nag-akay po sa akin upang lumapit, at nung mga pagkakataong yun, nung narinig ko po yung salita ng Panginoon na talagang humipo sa aking puso, naramdaman ko po na talagang parang ang Panginoon nangungusap sa akin.
makapangyarihang hipo ng Diyos ang agad na naranasan ng kapatid na Chris. Umusbong sa kanyang puso ang pag-ibig sa kanyang mga salita at nagbunga ng pagsunod sa isa sa mahalagang tipan ng Diyos sa pagtatamo ng kaligtasan. Nung ma-convert ako sa pananampalatayang Pentecostal at misyonero sa Church of Christ in the Fourth Watch, instantly po nawala na po yung pagbabarkada ko, yung pagmumura ko, at yun nga, mas inibig ko na po na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdalo ng mga gawain niya, sa mga pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa biyaya po ng Panginoon, nung naakay ako sa pananampalatayang ito sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, instantly po, nagkaroon po ako ng kapayapaan sa aking puso. Yung magulo kong pag-iisip na liwanagan po, na ang kasagutan lang po pala sa magulong buhay na nararanasan ko ay ang salita ng Panginoon at ang paglilingkod sa Kanya. Isang panibagong landas ang ibinigay ng Diyos sa kapatid na Chris Flores. Ang landas na dati masalimuot at nasa kawalan, ngayon ay nasa buhay na may kagalakan at katiyakan. At sa kasalukuyan ay kasangkapan ng Diyos sa pagdadala ng mabuting balita at pagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos sa lahat ng dako. Nagpapasalamat po ako at nagagalak sa Panginoon sapagkat inilagay niya ako sa tunay na pananampalataya na Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, sapagkat hindi lamang po binago ng Diyos ang aking buhay. Mula po nang naglingkod ako sa tunay na pananampalataya, pinaranas niya rin po sa akin ang pagpapagaling sa mga karamdaman. At pinaranas niya po sa akin ang kanyang pakikisama sa bawat paghayo ko mula po nang ako'y nagtalaga sa kanya.